nilalaman ng puso ang mas mahalaga. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasamang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi naugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian." Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinasabi ni Isaías tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao." Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao." Sa Ebanghelyo ngayon, natuklasan natin kung ano sa mata ni Jesus ang tunay na relihiyon. Para sa mga Pariseo, ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga nakasulat na batas at tradisyong kinalakhan. Gayunpaman, para kay Jesus, ang mahalaga ay ang nilalaman ng puso. Iba ang pagtingin ni Jesus sa mga batas. Mas binibigyan diin niya ang diwa ng batas kaysa panlabas na pagsunod dito. Para kay Jesus, higit pa sa panlabas na pagsunod sa mga batas, ang buhay ng isang anak ng Diyos. Nais ni Jesus na ang mga tao ay magkaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos. Hinahamon niya tayo na lumipat mula sa pagsunod tungo sa pagbabagong loob. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang ganap na pagsunod sa batas ay hindi maaaring di gawa ng dakilang mambabatas na sumilang sa ilalim ng batas sa katauhan ng anak. Kay Jesus, ang batas ay di na sa bato lamang nakaukit, kundi sa kaibuturan ng puso ng lingkod na sa pagtataguyod ng matuwid ay naging isang kasunduan ng bayan. Si Jesus ay sumusunod sa batas hanggang sa pasanin sa kanyang sarili ang sumpa ng batas, sapagkat namagitan ang kanyang kamatayan sa ikapapawi ng mga pagsalangsang ng unang kasunduan. Pinaalalahanan din tayo sa turo ng ating inang simbahan na tayong mga tao ay binabahaginan ng karunungan at kabutihan ng may likha upang pamunuan ang ating mga pagkilos at kakayahang pamahalaan ang ating sarili tungo sa katotohanan at kabutihan.
May kakayahan tayong suriin ng pag-iisip kung ano ang mabuti at masama, kung ano ang katotohanan at kabulaanan. Ibig sabihin ay kailangan nating hubugin ang ating sarili na makilala at makita ang diwa ng mga batas na ibinibigay sa atin. Alam naman natin lahat na ito ay tungo sa kabutihan ng lahat at hindi pansariling kapakanan lamang. Sanayin ang puso na makilatis kung ano ang mabuti at ang katotohanan. Kung sa puso nagmumula ang pagkakasala ng tao, paano mo huhubugin ang iyong puso na hindi malayo ang pagtibok sa kalooban ng Diyos? Una, gamitin ang mga kakayahang ibinigay ng Diyos upang makilatis na maigi ang tama sa mali. Ikalawa, maging makatotohanan sa mga desisyon sa buhay at hindi lamang nakabase sa magandang impresyong nais iwanan sa mga tao. At ikatlo, unawain na maganda naman ang sumusunod sa tradisyon. Ngunit kailangan gamitin din ang rason o kaisipan kung dapat ba itong ipagpatuloy o hindi na.